Carioca! Hoy, Leo! Anak ka ba? Anong ginagawa mo? Dito tayo, dito. Dito. Okay na to. Okay na, Michelle. Tawag mo nga ako! Ano ba ginagawa mo, ha? Police! Miss! Help! Police! Help! Miss, sorry, hindi ko talaga sinasadya. Ha? Ano hindi sinasadya? Kung makahilat makablot ka sa akin tapos hindi mo sinasadya, may bala ka talaga sa akin masama, no? Chidya! Wala! Miss, please lang. Wala na trabaho yung nanay ko. Ako na lang inaasahan ng pamilya ko. Kaya kailangan ko magrakit ng ganito. Huwag mo na ako isumbong, please lang. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Sige na. Sit down, There! He went there! Hurry! Go! Pursigido si Leo na maabot ang kanilang pangarap ng pag-asenso sa Hong Kong. Ganon din siya pagdating sa pag-ibig. Sabi nga nila, kailangan ng inspirasyon para tuluyang umasenso at maging mas makulay ang tagumpay. Si Tonet na nga ba ang lucky charm ni Leo? O ito na ang magiging dahilan ng kanyang pagkabigo? Alamin ang mga susunod na mangyayari sa pagpapatuloy ng tadhana. Salamat, ha. Promise, sa susunod natin ang pagkikita. Sagot ko na yung karyoka mo. Libre na yun. Naku, ano ka ba? Nakakaya naman. Hindi na, no? Sayang din yung kikitain mo dun. Tsaka di ba nga sabi mo, ikaw na lang din yung inaasahan ng asawa at anak mo. Kaya okay lang yun. Kahit di mo na ako ilibre. Ano ang sinabing gano'n, ha? Na ililibre mo ako? Ay, hindi. Na may asawa at anak ako. Ang sinasabi ko yung nanay, tatay at kapatid ko. Sila yung tinutukoy kong pamilya. Eh, ikaw ba? May asawa at anak ka ba? Hindi. Wala. Wala rin. Domestic worker lang din ako dito sa Hong Kong. Para sa magulang at para sa kapatid ko. Tsaka, isang taon pa nga lang ako dito. Pero bagod na agad ako eh. Buti na lang mabait yung amo ko. Ayos. Ayos na mabait yung amo ko? Ay, hindi. Ayos na dalaga ka pa. So, pwede na ba tayo kumain? Tonet? Sinong Tonet? Magde-date na nga sa susunod eh. Ganun ka okay. Date? Oo. Magde-date na? Hinay-hinay lang. Kilala mo munang mabuti yung babae, hindi yung kakilala mo lang kagad eh. Magkikipag-date ka na kagad. Ba yun? Hindi yung porke kababayan natin. Maayos na yung likaw ng bitukan yan. Dami kaya akong kilala dito na nagoyo ng kapwa Pinoy. Magnegosyo ka na lang kaya, tulad ng ginawa ko. Alam mo, Leo, napag-isipan ko na rin yan eh. Di ba? Oo. Kasi may kaibigan akong si Ima na nag-aangkas ng beer papunta dito sa Hong Kong. Eh, gusto niya ako maging supplier. Eh, kaso mukhang mabigat na trabaho yun, madugo. Tara, kagat na tayo. Kasi baka pwede natin ialok sa boss ko yun, no? Gusto ko, puntahan na natin ngayon. Ha? Tara na. May lakad kasi ako mamayang gabi. Bakit? Saan ka pupunta? Sa puso mo. Leo! Uy, Leo! Ay, Karyoka ko! Ano ka ba? syempre, kanina ka pa hinihintay nito. Pati ito, kanina ka pa hinihintay. Ano, tara? Punta na tayo? Oh, gutom ka na? Sabay na tayo. Uy, salamat, ha?
So, dito ka pala nagtatrabaho? Dishwasher ako dito. Pero, huwag kang mag-alala. Off ko naman ngayon. Cheers. Pero balang araw, hindi na ako magiging dishwasher dito. Gusto ko, magkaroon ako ng sariling kong club. Isa, 3 bars. 5 bars na. Basta, gusto ko magkaroon ng sariling kong kumpanya. Nakakatuwa ka naman. Nakakatuwa yung mga taong katulad mo na mataas mangarap. Okay na ako dun sa simpleng trabaho, tsaka simpleng buhay na kumakain ng 3 beses sa isang araw. Hindi masaya ka talaga? Masaya naman. Kahit papaano, nakaka-relax. Nakakalimutan ko yung problema ko sa Pilipinas. Totoo. Ako, masaya din ako. Sana hindi na matapos tong gabing to. Paborito ko to. Talaga? Mabenta to Oh, talaga. Leo, you're here. Boss! This is my friend. Hi. Tet. Hello. Your friend. I thought your girlfriend. But it's nice seeing you here in the bar, even on your day off. Of course, sir. I always support your business, sir. If business is good like this, then my job is safe. I really like your attitude. Keep up with that mindset and you will be very successful one day. Believe me. Thank you, sir. Thank you. Excuse me, sir. What? Again? Excuse me. Okay, boss. Brad, ba't galit yun? Ano nangyari? Eh, kulang na naman kasi yung binibigyan ng supply nila ng mga beer. Linggo-linggo na lang silang ganyan, tapos nagtaas pa sila ng benta. Sige bro, punta ako muna sa likod. Galit na galit niya. Ay, stressful day. Ay, uy. Sorry. Sige. Come on. Michelle. Ano na? Tuloy na natin yung business natin. Yung boss ko kasi namumblema doon sa supply niya ng beer eh. Yung kaibigan mo si Man, kausapin mo na. Ayoko na. Wala na akong gana. Kung gusto mo magpatulong, kay Tonet na lang. Ba't naman napasok si Tonet dito? Teka. Nagsaselos ka ba? Ano sinabi mo? Ako magseselos? Oo. Ay naku, never ako magkakagusto sa'yo, no? Selos at kapal na mukha mo. Oo, alam ko naman yun. Ito naman, hindi ka mabiro. Uy, tara na. Dun sa kaibigan mong si Man, hindi naman ako nagbibiro dun. Gawin na natin. Mag-supply na tayo ng beer. Naisip ko lang kapag naging kami na ni Tonet, aba, kailangan malaking kinikita ko, no? Kapag naging kayo na ni Tonet, Oo. Bala ko na magtapat sa kanya. Para sa'yo to. I love you. I love you too. Tonet, papayag ka ba maging girlfriend ko? Oo naman. ay nay, tumawag na po pala yung agency natin sa akin. Eh, ipapadala na daw po yung papel ko sa bago kong amo. Talaga? Bakit wala pa sa akin? Tatawag din po yun. Maghintay lang po kayo.
Oo nga, pero mukhang pag tumawag sila, sasabihin sa akin na wala na may gusto sa akin dahil sa edad ko. Nay Marta, hindi niyo po ba naisipan na tumigil na po sa pagkatrabaho tapos magpahinga na lang po kayo sa Pilipinas? Hindi. Magkakasakit ako dahil kung magpahinga ako, nako, hindi pwede sa akin yun. Tsaka ayokong iasa lahat kay Leo. Kawawa naman yung bata. Yun ay, kayang-kaya naman po yun ni Leo eh. Saka lalo na po ngayon, magsisimula na po kami mag-supply ng beer sa bar ng amo niya. At pag naging successful po yun, ako po mismo titigil na sa pagkakasambahay. Nahawa na yata ako kay Leo. Ay. Si Tonet ho. Good Michelle. hapon. Ay, umpo ka. Huwag ka mahiya. Sige na. Yan, tabi-tabi na lang tayo, ha? Pasensya ka na. Ay, may babalita lang kami sa inyo. Talaga? Ano yan? Oo. Si Tonet ho, pinag-resign ko na sa trabaho niya. Sabi ko, dito na muna siya titira sa atin. Ano? Sandali, bakit? Naibuntis na si Tonet. Ano? Nay, magiging lola ka na! Ano ka ba? Leo, nakalimutan mo ba? Tayo lang inaasahan ng tatay mo tsaka kapatid mo? Ha? Kaya nga magdodoble kayod ako dito eh. Sige nga. Ano plano nyo? Pag nanganak yan, ha? Tingin nyo kaya nyo bumuhay ng pamilya dito sa Hong Kong? Ha? Basta ka tayo dito. Iniwan ko ang pagiging dishwasher para mag-supply ng beer sa bar na dati kong pinapasukan. Sa tulong ni Michelle, naging maayos ang aming negosyo. Kaya pala, Michelle. 350, Itong lahat, oo. Teka lang. Meron na ako Teka, meron na ako. Baliw, sa'yo na yan. Sira! Para sa nanay ko to. Ha? Ipapabot ko lang mamaya. May pupuntahan kasi ako mamaya eh. Teka lang. Sobra to. Ang laki nito baka wala nang matira sa'yo. Okay na yan. Kahit pa paano nakaipon na ako eh. Para doon sa panganganak ni Tonet. Nakaipon na rin ako para doon sa bibilin kong apartment. Lapit na yun. Alam mo, Leo, ang swerte talaga ng nanay mo sa'yo tsaka ni Tonet, no? Hindi. Ako ang swerte. Kaya dumating sila sa buhay ko. Diba? Uy, Marian! Uy, thank you sa pagpunta. Si Marian po. Halika muna, kumain ka muna. Del ka na, ha? Asinsado na. Buti, nakahanap ka ng ganyang klaseng asawa kay Lily. Oo nga eh. Laki na nga ng pinagbago ng buhay ko nung nakilala ko siya. Oo nga, Marce. Pero, gusto naman pala ng dati mong asawa. Hinugulo ka ba ba niya? Uy, ano ka ba? Bakit? Kayo sa mga pinagsasabi mo, hindi nila alam tungkol sa dati kong asawa. Kahit yung tungkol sa mga anak mo? Oo, kahit yun. Kaya pwede ba? Mag-ingit-ingit ka sa mga pinabanggit mo. Sorry, Marce, ha? Kala ko kasi... Sige na nga, kumain ka na muna. Quiet ka na. Tonet, Michelle, ano yan? Paano mo nagagawa to kay Leo? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi ko? Narinig ko yung pinag-uusapan niyo ng kaibigan niyo. May asawa at anak ka na sa Pilipinas. Paano mo nagagawa to kay Leo? Ano? Ano ka ba naman? Mali yung naririnig mo. Mali naririnig ko. Mas mali ang ginagawa mo, Tonet. Michelle, hindi kita papatulan.
birthday ng anak ko ngayon. Nagsasaya ang lahat. Kaya pwede ba, kung manggugulo ka, pagpabukas mo na lang. So, ikaw ba'y matapang ngayon? Paano kaya kung sabihin ko kay Leo yung narinig ko? No? Ikaw ang bahala. Sok. Leo, kamusta na si Tonet? Ayun. Masaya doon sa bagong apartment namin. Nakakatuwa nga. Parang sanay siya agad na mag-alaga ng bata. Leo, hindi ba dahil may anak na siya dati kaya parang sanay na siya mag-alaga ng bata? Ano? Leo, kasi nung nakaraan, naalala mo nung birthday ni baby, nung anak mo. Eh, narinig ko kasi silang mag-kausap ng kaibigan niya. Eh, may asawa at anak na daw siya sa Pilipinas. Hindi ba niya nababanggit sa'yo to? Michelle, huwag ka nga magbibiro ng ganyan. Hindi ka na nakakatuwa, ah. So sa tingin mo, gumagawa ako ng kwento, Leo, ha? Hindi maganon si Tonet eh. Hindi niya kaya magsinungaling sa akin katulad ng ginagawa mo. Kaya nga, so ako pa yung sinungaling ngayon. Oo! Ano ba, Michelle? Ano ba itong ginagawa mo? Okay na ang lahat eh. Ano ba gusto mo? Mag-away pa kami ni nanay? Mag-away sila ni nanay? Akala ko masaya ka para sa amin. Akala ko kaibigan kita. Leo, tanggap ko na nga eh. Tanggap ko na. Nakaibigan mo lang ako. Nakaibigan lang tingin mo sa akin. Kahit na ang tanga-tanga mo na kahit kailan hindi mo man lang naisip na kaya kita tinutulungan kasi higit sa kaibigan yung tingin ko sa'yo. Michelle. Mahal. Pakasal na tayo? Mahal naman. Marami pa tayong masyadong binabayaran. At saka, Kahit simple lang. Pwede naman. ano ba yung nakain mo? At bakit parang nagmamadali ka magpakasal ngayon, ha? May problema ka ba? Wala. Mahal. Sige na. Sabihin mo na sa akin, makikinig ako. Ano ba nangyari? Noong isang araw, anong pinag-usapan niyo ni Michelle? Ano sinabi niya sa'yo? May dapat ba siya sabihin sa akin? Hindi ko alam kasi bigla na lang siyang lumapit sa akin tapos galit na galit siya. Eh, hindi ko alam kung bakit. Nag-away ba kayong dalawa? Kalimutan mo na yan. Wala yan. Eh, teka. Tuloy ka ba sa lipad mo sa Pilipinas next week? Oo. Si tatay, naglalambing na naman. Siguro kasi galing lang siya sa sakit. Uwi lang ako sandali, asikasuhin ko lang. Gusto mo samahan kita? Hindi na. 3 araw lang naman ako, dun babalik din ako agad. Tsaka, ikaw, busy ka dito. Meron ka pang inaasikasong negosyo niya ni Michelle. Oo nga, nakalimutan ko. Allowance mo habang nasa Pilipinas ka. Salamat, mahal. Basta, tandaan mo ha, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Mama?
Mahal. Please, dito ka na lang. Nagbago na ako. Pangako. Hindi na kita sasaktan. Hindi na kita papabayaan. Ha? Lahat gagawin ko para sa pamilya to. Walang kamalay-malay si Leo na niloloko pala siya ni Tonet. Hanggang kailan kaya bago matuklasan ni Leo ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang piniling mahalin? Hi, Leo. Are you home, Wamisha, I'm just trying to call my wife. Anyway, I was telling Michelle that me and my family are moving to Canada for good. So, by next month, the operations of this bar will stop. I might not be needing your services any longer. 你在卖这个吗？多少钱？是啊，如果你很希望啊，你给我讲，我要给你很好的 special price 啊。 Sir, gusto ko yan. Sir, I'm very interested, ha? Michelle, ano, patulan na natin to, oh. Sayang. Kahit mag-loan tayo. Tara, magtulungan tayo. Ikaw na lang siguro. Hanggang pag-supply lang yung kaya ko. Sir, I'll go ahead. Sheshe. Ilang araw na, hindi pa bumabalik yung Tonet na yan. Ano ba nangyari doon? Hindi ko nga rin po alam, eh. Bigla na lang hindi ko siya makontak kahit saan. Anak, hindi naman sa... Ma, huwag mo na ituloy yan. Kasi sa totoo lang, hindi nang iniisip ko, eh. Baka naman tama kayo ni Michelle, ma. Mukhang nagkamali ako. Nak. Isipin mo muna itong anak mo, ha? Sa ngayon, nandito siya. Pili mo. Congratulations! You are now the new owner of this bar. You should be happy. You should be celebrating. I don't know, sir. Because it's very hard to celebrate, eh. Anyway, what a panyo, mayo lang. And I think I'm about to lose the woman that I love the most. The Leo that I know will do everything to achieve what he wants. So you ask yourself, Leo, are you ready to lose someone that you love? Sir, lihay, ah. Lihay. Ladies and gentlemen, let's welcome the new owner of this bar, Leo Tabok-Tabok! Same pa rin. Oh, tropa pa rin. Hoy, kampay! Anak, magpapakabait ka dun, ha? Hay mo na lang ako sa lola mo. Tara na. Baka gabihin pa tayo. Mahal, mag-iingat kayo, ha? Mahal, salamat Iba talaga pag andito ka. Babawi ako sa inyong dalawa. Pangako yan. Alam ba nila ito?
silang alam. Paano mo ito nagawa sa akin? Leo. Leo, I'm sorry. Sorry? Yun lang kaya mo sabihin sa akin. Tonet, ginago mo ako. Niloko mo yung buong pamilya ko. Ano ba nilaban kita sa nanay ko? Sa kaibigan ko? Sito na gagawin mo sa akin? Leo, sasabihin ko naman eh. Sasabihin ko naman sana, kaya lang. Kaya lang ano? Natutuwa ka doon sa perang binibigay ko sa'yo. Sisilaw ka na sa buhay na meron ka dahil sa akin? Alam ko, niloko kita. Alam ko, nagsinungaling ako sa'yo. Pero Leo, minahal kita. Minahal kita ng totoo. Hindi dahil sa pera mo, hindi dahil sa buhay na binigay mo sa akin. Minahal kita kasi mahal kita. Ba't hindi mo masabi yung totoo? Dahil mo akala ko kaya ko nang talikunan yung asawa ko. Akala ko kaya ko kalimutan yung anak ko. Nagtrabaho ako sa Hongkong dahil gusto kong hiwalayan yung asawa ko. Dahil wala siyang pangarap. Dahil babaero siya, dahil gago siya, dahil niloko niya ako, dahil sinaktan niya ako. Paano ako? Leo, nung nagtrabaho ako sa Hongkong, gusto ko kalimutan lahat. Yung asawa ko, yung anak ko. Gusto ko na bagong buhay. At yun yung binigay mo sa akin. Leo, I'm sorry. I'm really sorry, Leo. Paano anak natin? Paano kami? Kakalimutan mo rin kami? Leo, Leo. Leo. Ang ganda! Wala naman pang suyo. Grabe! Oh, baby, oh. Kaso, alam mo, anak, yung swimming pool na pinagawa mo, Tay. kung titingnan mo dito sa itaas, kala mo pantay. Pero kanina nag-swimming si Eric, yung palang isang parte, mas mababaw. Yung isa, sobrang lalim. Ganyan talaga mga pool. Kaya nga, pero ang gusto kong sabihin sa'yo, anak, ha? Kahit na gaano kababaw o kalalim yan, lagi mo lang titingnan sa taas para maganda at hindi nakakatakot. Kiss kita dati. Salamat. Kailangan mo ba ng supplier ng beer?
Michelle, Iba na datingan mo ngayon na. sa dami ba naman na nangyayari sa akin? Talaga mag-iiba ako. May importante, marami ako natutunan. Tulad ng... Tulad ng walang perpektong relasyon. Mapa kaibigan o girlfriend. Pero may mga perpektong sandali na dapat ingatan, alagaan, at huwag kalimutan. Tulad ngayon? Tulad ngayon. Cheers. Ay, iba ang datingan mo ngayon, ah. Diba? Siyempre, akala mo ikaw lang nag-level up. Kung minsan, may nagbibigay ng pangalawang pagtingin at pagkakataon at nagiging pangmatagalan. Gaya ni Leo at Michelle na nagkatuluyan din sa bandang huli at nanirahan sa Hong Kong kasama ang mga anak nila. Si Leo, hindi lang isa, kundi 5 bar ang pagmamay-ari at ang kanyang pamilya sa Pilipinas, ipinagpatayo rin niya ng mansyon at may sariling resort pa na siya niyang unang pinangarap para sa kanila. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.